Hi everyone, this is Makuring channel. Thank you for visiting our channel. Sa video ito ay mag-throwback muna tayo guys kung paano nagsimula itong ating succulent garden bed dito sa gilid ng bahay. Ginawa nga pala natin guys itong ating succulent garden bed around May. So 6 months na guys itong ating succulent garden bed. Dahil malaking garden bed itong ating ginawa, so napakadami din guys na succulent ang ating inihanda para maitanim dito sa ating garden. Ang buwan nga pala guys ng May dito sa ating lugar katatapos lang ng winter season. So yung ating mga succulent medyo stress pa dahil sa sobrang lamig ng panahon. So kung napapansin nyo guys ay colorful pa yung mga succulent natin. Ang reason guys ay stress sa sobrang lamig. Yung sa parting ito guys ay ating ni-renewal. Ang nakatanim talaga dito guys ay mga blue jelly bean. So, dahil yung blue jelly bean natin ay medyo nasira nung summer season, so naisipan natin guys na gawin na lang natin na combination ng echeveria at saka iba't ibang klase ng sedum, itong parting ito ng garden. Dahil guys, nasira yung mga blue jelly bean natin na nakatanim dito noong summer, so naisipan natin guys na i-renewal itong garden na ito. Noong ni-renewal natin guys itong garden na ito ay yung lupa guys ay dinagdagan natin ng pamis, kanuma soil at saka akadama soil. So dahil guys gusto natin well drained, so hindi na tayo guys nagdagdag ng potting soil. And then, para gumanda yung air ventilation ng ating garden, yung mga echeveria natin at saka sedum ay hindi na natin masyadong pinagdikit-dikit yung pagkapagtanim. So, kung napapansin nyo guys, ay hindi pa sila crowded. So, sinadya talaga natin guys na wag masyadong dikit-dikit yung pagkapagtanim natin ng mga succulent. Ang kagandahan nga pala guys, kapag meron tayong succulent garden bed, kapag may mga succulent tayo guys na wala tayong mapagtaniman pot, so anong nangyayari guys, dito na natin ay itanim sa ating succulent garden bed. So yung ating mga succulent guys ay parami ng parami dito sa ating garden bed. Ito nga pala guys, ating garden bed ay meron tayong 3 palabag or 3 layer. Sa lupa naman guys na ating ginamit ay recycled soil at saka nagdagdag din tayo guys ng mga bagong lupa para magkaroon ng nutrients yung ating lupa. Dahil guys garden bed ito at saka malaki ding garden bed, so hindi na tayo guys gumamit ng fertilizer. And then para hindi masyado maging sakitin yung ating mga succulent, gumamit naman tayo guys ng pesticide. Yung pesticide guys na ginagamit natin ay yung inihahalo natin sa ating soil blend. Okay guys, simulan na natin. Ang ating unang ipakilala ay itong ating pinaka parting ground ng ating bed. So, itong parting ito guys ay gumawa tayo guys na parang arrangement sa ating garden bed. So, sa parting ito guys yung pinaka gusto kong parte ng ating garden. So combination dito guys ng echeveria at saka sedum. At ang isa pa guys na nagustuhan natin sa parting ito ng ating garden bed, yung ating string of pearl ay talaga naman guys na bongga, matataba guys yung ating mga string of pearl dito at saka gumagapan talaga guys siya sa garden. So yun guys talaga yung nagustuhan ko din sa parting ito ng ating garden. Sa parting ito nga pala guys meron pa mga bakante, so plano natin guys magdagdag pa ng succulent dito, pero hindi na muna guys echeveria yung ating idadagdag dun sa mga space na wala pa nakatanim. So ang plano natin guys na itanim siguro sedum
para hindi masyadong crowded guys yung ating garden bed. Ang update nga pala ito guys ay buwan ng November. Kapag guys November, medyo naghahanda na tayo sa pagdating ng ating winter. So baka next na update natin guys ay medyo mag-iba na din guys ang mga itsura ng ating mga succulent dito. At saka baka meron na din mga taklob ito guys, itong ating garden bed, para hindi magka-frostbite itong ating mga succulent. Yung mga succulent nga pala guys dito, meron din mga succulent guys tayo na medyo sensitive sa sobrang lamig ng panahon. So medyo worry tayo guys, baka masira or kaya magka-damage yung mga succulent natin guys na medyo mahina sa taglamig. So ay update ko ba din kayo guys kung makaka-survive ba yung mga succulent natin na mahina sa lamig ngayong winter. So wag naman sana guys, sana makasurvive sila. Kapag nga pala guys winter dito sa ating lugar, yung ating mga succulent guys ay nai-stress sa sobrang lamig, and then yung growing niya ay nagiging slow na din, hindi na rin siya masyadong mabilis lumaki compare kapag summer. So okay na naman tayo guys sa ganitong laki ng ating mga succulent. So i-maintain na lang natin guys yung size at saka yung hitsura ng ating mga succulent. So far so good naman guys tayo sa naging resulta ng ating mga succulent ngayong summer. Next ko namang i-update sa inyo guys itong ating parting gitna ng ating garden bed, yung pinaka second layer. So ang mga nakatanim dito guys ay meron tayong Pink Pretty, Nikusana, Topsy-Turvy, Onslow. Meron din tayo guys dito na Moonstone. Syempre guys, hindi mawawala yung ating String of Pearl. Halos guys yung mga succulent natin sa ating greenhouse nagtanim din tayo guys ng ganong variety dito sa ating garden bed. So tinaray din natin guys kung ano bang succulent yung pwede or madali lang alagaan sa garden bed. So ang masasabi ko naman guys ay halos lahat naman guys ay okay dito sa garden bed. Wala naman tayo guys na masyadong na-encounter na problema ngayong summer. Kung i-compare natin guys yung succulent natin na nakatanim sa pots or dito sa ating garden bed, mas mabilis guys lumaki yung mga succulent natin na nakatanim dito sa garden bed compare dun sa mga succulent natin na nakatanim sa nursery pots.
kung ang gusto natin guys ay something cute or something kawaii na succulent, siguro ang mai-recommend ko guys ay sa nursery pots natin itanim para yung succulent natin ay slow growing lang para hindi tayo agad mag-renewal or kaya mag-repat ng ating mga succulent. By the way guys, yung ating nga palang succulent journey ay nag-start nung pandemic, so around 2020. Nung panahong iyon guys, ang usong succulent something cute or something kawaii. Para ma-achieve natin guys yung ganun look, so ang ginawa natin guys ay yung ating soil blend ay dinamihan natin guys yung pumice at saka yung kanuma soil. Next naman natin guys na i-update itong pinakataas na parte ng ating garden. So sa parting ito guys ay halo-halo din ng Echeveria at saka sedum, pero mas lamang pa din guys ang Echeveria. Sa parting nga pala ito guys ng garden bed ay mayroong malaking red ives. So dahil guys yung predadds natin ay malaki, yung mga katabi niyang Echeveria ay nakakanlungan niya. So ang ginawa natin ay ating kinatings. Pagka-cuttings natin guys, yung naiwan niyang puno ay nasira. So ang ipinalit natin guys ay mga campfire. Dahil guys tapos na yung summer, so i-update ko kayo guys kung ano ba yung mga succulent natin na nag-bloom talaga dito sa ating succulent garden bed. Siyempre guys, una sa listahan itong ating ginawang arrangement dito sa ating garden. Itong arrangement na ito guys ay combination din ng Echeveria at saka sedum. Sa parteng harap ng ating arrangement ay yung mga sedum natin na maliliit. So, nagkaroon siya guys ng magandang accent yung sedum natin sa ating ginawang arrangement. Next naman guys ay itong ating string of pearls. So yung ating string of pearls ay talaga naman nag-bloom din dito talaga sa ating garden bed. Next naman guys sa ating listahan ay itong ating succulent Luella. So napakaganda guys ng kanyang kulay. Hindi natin malaman guys kung orange ba siya o kulay pink. Basta napakaganda niya guys na succulent. Siyempre guys, hindi mawawala sa ating listahan itong ating malaking Echeveria, ang ating Echeveria Takasangono Okina. So dahil medyo lumamig na dito sa ating lugar ay naging mapula na din siya guys. Next naman guys ay itong ating succulent Rubidona. Ito guys, ating Rubidona ay mapa summer o mapa winter ay mapula siya. So napakaganda niya din guys ilagay sa garden. Kapag gusto natin guys ay colorful, so yung ating Rubidona ay isa sa magandang itanim sa ating garden. Next naman guys sa ating listahan ay itong ating Echeveria Chocolate Mousse. Mapa summer or winter mapula guys itong ating chocolate mousse, so maganda din siya guys itanim sa garden. Basta may bubong yung ating garden bed ay okay na din guys yung ating mga Echeveria na itanim sa garden bed. Next ko naman guys na ipakikilala sa inyo na maganda ding ilagay sa garden bed ay itong ating Echeveria Madiba. Yung Madiba guys ay matibay din siyang succulent, so hiyang na hiyang din siya guys dito sa ating garden bed. Next ko naman guys ay ipakilala itong ating succulent Topsy-Turvy. Yung guys ating Topsy-Turvy hindi natin mapaganda doon sa loob ng greenhouse, hindi natin alam kung bakit, kung ano bang gusto niyang alaga. Pero pagdating naman dito guys sa garden bed ay okay naman siya guys. Next ko naman guys na ipakilala sa inyo itong ating succulent green one.
Sorry guys ha, hindi ko alam ang English name niya. So, okay na okay din guys itong ating green one dito sa ating succulent garden bed. So, plano din natin guys magparami pa nitong ating green one. Next naman guys sa ating listahan itong ating malaking echeveria, ang morning glow. So, dahil guys medyo may pagka yellowish yung kulay niya. So, maganda din siya guys ilagay sa garden bed. At saka hindi rin siya ganong kahirap alagaan. So, pwede din siya guys sa garden bed. By the way guys, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagbisita sa ating channel. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, please like and subscribe na din and click the bell button for more updates. Maraming salamat nga din pala guys sa mga new subscriber natin. So, welcome to our channel guys. That's for all guys. Maraming salamat ulit and see you soon on our next video.